Kamusta mga ka-fishing? Siguradong gasgas na sa pandinig nyo yung linyang walang huli pagdating ng Marso. Tulog pa ang mga isda, sobrang lamig pa ng tubig, kaya huwag ka na mag-aksaya ng panahon sa ilog. Magstay ka na lang sa bahay. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na isa yan sa pinakamalaking budol o maling akala sa mundo ng pangingisda? Ngayon, hindi lang natin pag-uusapan yan. Itutumba natin ang debunking myth na yan nang magpakailanman. Isishare ko sa inyo ang mga mismong diskarte na ginagawa ko para laging puno ang basket ko habang ang 70% ng mga mangingisda sa paligid ngumunganga at nagrereklamo na walang kagat. Kaya kumuha na kayo ng kape, maupo ng komportable dahil seryosong usapan na to. At siguraduhing tapusin ang video hanggang dulo dahil may mga tips ako na baka medyo kakaiba or counterintuitive pakinggan. Pero yun pala ang talagang swak sa huli. Pagkatapos, i-comment nyo kung sang-ayon ba kayo sa akin o hindi. Unahin muna natin, saan nga ba nanggaling ang kwentong yan tungkol sa patay na buwan ng Marso? May lohika naman kasi sa likod niyan. Ang Marso ay parang transition period. Hindi pa tuluyang tapos ang lamig ng taglamig, pero hindi pa rin naman ganap na tagsibol. Malamig talaga ang tubig, nasa mga 2 to 4 degrees lang ang temperatura. Ang mga isda, dahil sa haba ng pinagdaan ng lamig, ay parang nasa state ng hibernation or anesthesia, mabagal ang metabolismo at walang gaanong enerhiya. Tamad at walang gana, silang kumilos. Higit sa lahat, nagbabago ang behavior nila. Yung mga dati mong spot kung saan ka nakakahuli nung nakaraang season, siguradong zero ka dyan ngayon. Kaya ang nangyayari, kapag ang isang mangingisda ay pumunta sa dati niyang paboritong lugar, ilang oras lang siyang nakatitig sa float na hindi man lang gumagalaw hanggang sa susuko na lang siya at sasabihing wala talagang kagat. Pero ang hindi niya naiintindihan, nandyan lang ang mga isda at kailangan din nilang kumain. Ang problema, wala sila sa lugar na inaasahan mo at hindi nila gusto ang pain na iniaalok mo. Ang Marso ay hindi panahon para sa mga lumang diskarte. Panahon ito para sa talas ng pakiramdam, matinding obserbasyon, at malalim na pag-unawa sa galaw ng kalikasan. Heto na ang unang sikreto na tiyak na babasag sa inyong mga nakasanayan. Kalimutan nyo na ang inyong mga winter habits. Maraming mangingisda ang nasanay ng humanap sa malalalim na bahagi ng tubig doon sa mga wintering holes kung saan tumatambay ang mga isda noong panahon ng lamig. At yan ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ninyo. Ngayong Marso, sa sandaling sumikat ang araw at magsimulang uminit ang panahon, ang lahat ng buhay sa tubig ay lumilipat sa mababaw na bahagi. Isipin mo ang isang maliit na look o bay na ang lalim ay 1 metro lang o mas mababaw pa. Baka isipin mong walang laman at walang saysay ang lugar na iyon. Pero para sa mga isda, isa itong fast food restaurant. Ang tubig dito ay mas mabilis uminit ng 2 hanggang 5 grado kumpara sa malalim na parte. Dito nagsisimulang maging aktibo ang mga mikroorganismo at maliliit na insekto. Kaya naman, dito lumalabas para kumain ang lahat ng mga isda at syempre, nakabuntot din sa kanila ang mga predators o mandaragit na isda. Kaya ang rule number 1, huwag lalim ang hanapin mo, kundi ang init. Maghanap ka ng mga mabababaw na bahagi na nasisikatan ng araw at siguradong magugulat ka sa dami ng iyong huli habang ang iba ay nakatangalang sa malalalim na bahagi ng ilog. Dahil pinag-uusapan natin ang init, silipin naman natin ang tinatawag na solar panels ng ating mga anyong tubig. Alam nyo ba na hindi lahat ng mabababaw na bahagi ay pareho?
Ang sikreto para makahuli ay ang paghahanap sa pinakamainit na pwesto. Paano ito gagawin? Simple lang, gamitin ang konting lohika at tingnan ang mapa o ang mismong pampang. Ang mga pwesto sa gawing timog o timog kanluran ay laging mas mainit. Sila kasi ang direktang nasisinaga ng araw sa buong maghapon, habang ang mga hilagang pampang naman ay madalas na nasa lilim lang. Baka 1 o 2 grado lang ang diferensya ng temperatura ng tubig, pero para sa mga isda ngayong Marso, ang laki na ng epekto niyan, parang kaibahan ng taglamig sa tag-init. Isa pang mahalagang faktor ay ang kulay ng ilalim. Ang madidilim, mapuputik, or maugat na ilalim ay mas mabilis sumipsip ng init ng araw kaysa sa mapuputing buhangin. Kaya naman, ang isang mababaw na look na may madilim na ilalim sa gawing timog ang nagsisilbing magnet para sa lahat ng isda sa paligid. Isang malinaw na halimbawa, sa iisang lawa lang, baka sa timog na bahagi ay kaliwat kanan na ang huli ng isda. Pero sa hilagang bahagi na ilang daang metro lang ang layo ay wala ka talagang mararamdaman. Kaya huwag kang tamaring maglakad ng ekstra milya para mahanap ang ganyang warm spot. Siguradong sulit ang pagod mo. Ang susunod na sikreto ay ang paghahanap sa tinatawag nating buhay na tubig. Ano nga ba ito? Ito yung mga parte kung saan ang mga sapa, maliliit na ilog, o kahit mga agos mula sa mga bukid ay bumubuhos sa pangunahing anyo ng tubig. Ang mga daloy na ito ay nagdadala hindi lang ng mas mainit na tubig, kundi ang pinakaimportante sa lahat, ang sariwang oxygen. Matapos ang mahabang taglamig, uhaw sa oxygen ang mga isda. Kaya naman, likas silang dumadayo sa mga ganitong lugar. Parang tayo lang na gustong makalanghap ng sariwang hangin mula sa bukas na bintana kapag kulob na ang kwarto. Kahit ang pinakamaliit o tago na sapa ay pwedeng maging paboritong tambayan ng napakaraming isda. Bukod sa oxygen, ang agos ng tubig ay may dala ring pagkain mula sa pampang, gaya ng mga uod, larva, at iba pang maliliit na organismo, para itong free delivery ng pagkain diretso sa bahay nila. Kaya kapag nag-iikot kayo sa tubig, laging tingnan ang mga bunganga ng maliliit na ilog, ang mga daluyan sa pagitan ng mga lawa, o yung mga ilalim ng matatarik na pampang kung saan may umaagos na tubig. Dito nyo madalas matatagpuan ang pinakamalalaking kawan at ang pinakamabibigat na huli, lalo na ngayong buwan ng Marso. Ngayon naman, dako tayo sa mga dapat nating hanapin sa ilalim ng tubig. Baka akala nyo, dahil tagsibol na, wala nang kwenta ang ilalim dahil bulok na ang mga lumang damo. Pero mali po kayo. Ang totoo, napakahalaga ng mga natitirang halaman, lalo na ang mga tambo o yung mga water lily. Una sa lahat, nagsisilbi itong natural na taguan. Mas kampante ang mga isda, lalo na ang mga dambuhala, kapag may ganitong mga istruktura sa paligid nila. Pangalawa, ang mga lumang tangkay ay nagsisilbing bahay ng mga maliliit na organismo na paboritong pagkain ng mga isda. At pangatlo, dahil maitim ang mga nabubulok na halaman, mas madali itong sumipsip ng init mula sa araw. Kaya naman, nakakagawa ito ng mga warm zones or maiinit na parte na gustong-gusto ng isda sa panahong ito. Kaya kung ang pupuntahan nyo ay isang malinis at bakanting pampang ngayong Marso, malamang na mabigo lang kayo. Pero doon sa mga gilid ng tambo o sa mga nakalubog na sanga sa mababaw na parte, yun ang spot na dapat nating tutukan. Hanapin nyo ang mga lugar na iyon. Hindi nyo kailangang ibato ang pain sa pinakamasukal na bahagi. Madalas, ang isda ay nag-aabang lang sa boundary ng malinis na tubig at ng mga halaman. Mag-cast kayo sa gilid nito at baka makuha nyo na
ang inaasam-asam ninyong kagat. Klasikong diskarte ito na siguradong epektibo sa ganitong panahon. Pag-usapan naman natin ang tinatawag na micro-relief. Marami ang nag-aakalang hindi na mahalaga ang forma ng ilalim kapag sa mababaw na tubig lang tayo nangingisda. Malaking pagkakamali yan. Kahit 1 metro lang ang lalim, may mga kakaibang forma sa ilalim na parang magnet na humihila sa mga isda. Pwedeng ito ay maliliit na hukay, mga 20 hanggang 30 sentimetro lang ang lalim kumpara sa paligid. O kaya naman ay maliliit na umbok o humps. Bakit ito mahalaga? Sa mga mas malalalim na parte, mas mabagal lumamig ang tubig tuwing gabi. Kaya doon, nagpapahinga ang mga isda kapag malamig ang panahon. Sa mga umbok naman, ito ang unang nainitan ng sikat ng araw, kaya doon sila lumalabas sa umaga para kumain. Kung wala kang fish finder or echo sounder, mahahanap mo ang mga ito gamit ang jigging technique o kahit simpleng marker weight lang. Habang dahan-dahan mong hinihila ang bigat sa ilalim, mararamdaman mo ang bawat pagbabago ng forma nito. Maglaan ka lang ng 15 minuto para aralin ang ilalim sa isang magandang pwesto at siguradong mas malaki ang balik nito sa iyo. Ang makahanap ng ganoong umbok o hukay sa gitna ng malawak at mababaw na katubigan ay parang nakatuklas ng kaban ng yaman dahil siguradong doon magkukumpulan ang lahat ng isda. Narito ang kaunti sa sikolohiya ng pangingisda. Iwasan nyo ang mga lugar na masyadong halata at laging dinadayo ng tao. Kapag malinaw ang tubig, mas lalong nagiging totoo ang panuntunang ito. Isipin nyo, kung madaling puntahan ng tubig, malinis ang pampang, at may paradahan pa ng sasakyan sa tabi, ibig sabihin, laging may tao rito. Ang mga isda ay sobrang mailap. Ang ingay, ang yabag sa pampang, ang bawat kalampag, lahat yan ang dahilan kung bakit lumalayo sila sa mga komportabling spot na to. Ang sikreto ay maghanap ng lugar na tinatamad puntahan ng karamihan. Maglakad ka pa ng extra 500 metro. Maghanap ka ng maliit at masukal na bahagi ng tubig na walang maayos na daanan. Oo, maaaring hindi ito komportable. Kakailanganin mong sumingit sa mga bush o maupo sa mabatong dalistis. Pero sa mga ganitong ligaw na lugar mo mahahanap ang tunay na sorpresa. Dahil hindi sila sanay sa tao, mas kampante ang mga isda at mas matapang kumagat. Tandaan nyo, 70% ng mga mangingisda ang pumipili ng ginhawa. Doon ka sa 10% na ang pinipili ay resulta. Madalas, ang pinakamalaking huli ay naghihintay sa mga lugar na wala ka pang makikitang kahit isang bakas ng paa sa putikan. Pag-usapan naman natin ang tamang oras ng pangingisda. Alam nyo ba na yung nakasanayan nating best time sa summer, yung madaling araw, ay hindi uubra pagdating ng Marso? Ang totoo, ang madaling araw sa buwan ng Marso ang pinakamalamig na parte ng buong araw. Dahil lumamig ang tubig magdamag, matamlay ang mga isda at hindi sila masyadong gumagalaw. Kahit maghintay ka pa mula pagsikat ng araw hanggang 10:00 ng umaga, posibleng wala kang maramdamang kagat. Ang golden time para sa pangingisda ngayong Marso ay mula 11:00 ng umaga hanggang 4:00 o 5:00 ng hapon. Ito ang oras na mataas na ang sikat ng araw at sapat na ang init ng tubig para maging aktibo ang mga isda. Lumalapit sila sa mga mababaw na bahagi para magpainit at maghanap ng pagkain. Kaya naman, hindi mo na kailangang gumising ng 4:00 ng umaga. Mas mabuti pang itulog mo na lang yan at magpahinga ng maayos. Dumating sa pwesto ng 10:00, mag-ayos ng walang pagmamadali at simulan ang pangingisda saktong-sakto sa pagsisimula ng kagat. Ito yung pambihirang pagkakataon
na ang paggising ng maaga ay maaaring mauwi sa wala. Baguhin ang iyong schedule. Sumabay sa ritmo ng kalikasan sa halip na sa iyong nakasanayan at makikita mo ang malaking pagkakaiba sa resulta ng iyong huli. Bagamat pwede ring makahuli sa dapit hapon, ang init ng tanghali hanggang hapon pa rin ang pinaka-productive na oras ngayong Marso. Maraming mangingisda ang hindi masyadong pinapansin ang atmospheric pressure. Pero sa totoo lang, malaking pagkakamali yon, lalo na ngayong Marso, kung kailan sobrang sensitibo ang mga isda sa anumang pagbabago sa paligid. Ang pinakamahirap na sitwasyon ay yung biglaang pagtalon ng pressure, lalo na kung bigla itong tumataas. Sa mga ganitong araw, nagiging matamlay ang mga isda. Nakadikit lang sila sa ilalim at halos hindi pumapansin ng pain. Kahit anong teknik pa ang gawin mo, malamang na bokya ang uwi mo. Ang ideal na kondisyon para sa pangingisda ngayong buwan ay kapag stable ang pressure o kaya naman ay dahan-dahang bumababa sa loob ng ilang araw. Sa ganitong panahon, komportable ang mga isda kaya mas aktibo silang lumalangoy at malakas kumain. Kaya bago pumalaot, huwag lang ang weather forecast ang tignan. Silipin mo rin ang barometro. Kung makita mong stable ang pressure sa loob ng 2 o 3 araw, senyalis na yan para tumuloy. Siguradong mataas ang tsansa mong makahuli. Pero kung ang pressure ay parang nagbabounce sa trampoline sa sobrang gulo, baka mas mabuting ipahinga mo na lang ang gear mo at asikasuhin muna ang mga gawain sa bahay. Ang pag-unawa sa simpleng rules na ito ay makakatipid sa iyo ng oras at pagod at siguradong mas magiging sulit ang bawat araw mo sa pangingisda. Ang hangin. Para sa marami, isa lang itong istorbo na nagpapahirap sa paghagis ng bingwit at nagpapanigas sa mga kamay. Pero para sa isang bihasang mangingisda, ang hangin ay isang mahalagang kakampi. Ngayong Marso, piliin mo lagi ang pampang kung saan direkta ang ihip ng hangin. Bakit? Una, itinutulak ng hangin ang pinakamainit na bahagi ng tubig sa ibabaw papunta sa pampang na ito. Maaaring maliit lang ang pagkakaiba sa temperatura, pero alam nating lahat na bawat degree ay mahalaga ngayong tagsibol. Pangalawa, dahil sa hampas ng alon, nahuhukay ang iba't ibang pagkain mula sa pampang at sa ilalim, mga uod, maliliit na hipon, at kung ano-ano pang insekto. Dahil nagtitipon-tipon ang lahat ng pagkaing ito rito, nagiging parang isang malaking handaan ito para sa mga isda. Lumalapit dito ang mga isda para kumain at asahan mong susunod na rin ang mga mas malalaking isdang nambibiktima sa kanila. Totoo, hindi komportabling mangisda sa ganitong lagay. Sasalubong ang hangin at mga alon sa iyong mukha. Pero tandaan, sa malabo at gumagalaw na tubig, nawawala ang pag-iingat ng mga isda, kaya mas mabilis silang kumagat sa pain. Habang ang iba ay nagtatago sa hangin, sumalubong ka rito. Siguradong magiging sulit ang iyong pagod. Tigilan na natin ang isang maling akala na kailangan daw ng matinding sikat ng araw para maganda ang huli. Sa totoo lang, may katotohanan ito pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Tama na pinapainit ng araw ang tubig na nagpapagana sa mga isda. Pero kung ang target mo ay mga predator gaya ng pike or perch, hindi paborable ang masyadong maaraw na panahon sa Marso. Matapos matunaw ang yelo, nagiging kristal sa linaw ang tubig. Sa gitna ng sikat ng araw, kitang-kita ng mga isda ang bawat galaw mo sa pampang, pati na ang iyong nilon at pain. Dahil dito, nagiging sobrang mailap sila. Pero kapag ang panahon ay makulimlim, madilim o may kaunting ambon, ito ang tunay na swerte para sa mga mangingisda. Sa ganitong lagay ng panahon,
Nababawasan ang liwanag sa ilalim ng tubig, kaya mas nagiging kampante ang mga predator. Mas matapang silang lumalabas mula sa kanilang mga pinagtataguan at mas agresibong sumusunggab sa pine. Kaya naman, huwag madismaya kung maulap ang panahon. Kung ang habol mo ay mga isdang mahilig sa init, mahalaga ang araw. Pero kung pike ang iyong pakay, mas pabor sa iyo ang makulimlim na langit. Ito ang perpektong oras para makahuli ng mga dambuhalang matatalas ang ngipin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagpapakain o ang tinatawag nating ground bait. Dito madalas nagkakamali ang karamihan. Ang mga mangingisda, pagdating sa pampang, nakagawian na sa tag-init na magsabog agad ng kilo-kilong mabango at makulay na pain. Pero tuwing Marso, hindi ito gagana. Sa totoo lang, makakasama pa ito sa huli nyo. Mabagal pa ang metabolismo ng mga isda sa ganitong panahon, kaya kaunti lang ang kailangan nila para mabusog. Kapag sobrang dami ng pain, mapapakain mo lang ang kakaunting isdang lumalapit at mawawalan na sila ng ganang kagatin ang iyong mismong pangawil. Ang prinsipyo natin ngayong tagsibol, mas kaunti, mas epektibo. Ang pain ay dapat pino halos parang alikabok lang. Dapat lumilikha lang ito ng parang usok or cloud sa tubig para maakit ang isda nang hindi sila nabubusog sa malalaking piraso. Ang layunin natin ay akitin sila, hindi busugin. Dapat din itong madilim, kakulay ng ilalim ng tubig para hindi matakot ang mga mailap na isda. Pagdating naman sa amoy, dapat mahina lang at natural. Yung amoy bulate o uod. Iwasan ang mga matatamis na amoy gaya ng strawberry or vanilla na pang-summer. Ang 1 hanggang 2 maliliit na bola ng pain bawat oras ay sapat na. Tuloy tayo sa usapin tungkol sa pain at pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga kulay. Mahalaga ito mapasilicone lure man, feeds, or maging sa mga maliliit na jig. Dahil malinaw ang tubig ngayong Marso, yung mga matingkad at acid colors na pamatay nung summer ay baka makatakot lang sa isda. Para sa kanila, mukha itong delikado at hindi natural. Ngayong panahon, mas lamang ang mga natural at madidilim na kulay. Para sa silicone, subukan ang mga kulay na motor oil, dark green o brown. Ang mga ganitong kulay ay hindi pinagdududahan ng mga isda dahil kamukha nila ang mga natural nilang pagkain, gaya ng linta, uod, o maliliit na isda. Ganoon din ang panuntunan sa mga wobbler. Iwasan muna ang mga kulay na parang loro at piliin ang mga natural na kulay na hango sa hitsura ng maliliit na isda. Maging sa huling bahagi ng winter fishing, mas epektibo ang mga itim or kulay tingga na jig kaysa sa mga makinang na ginto or pilak. Maingat ang mga isda ngayon, kaya ang layunin natin ay mag-alok ng isang bagay na pamilyar sa kanila at hindi magbibigay ng kahit katiting na duda. Itabi muna ang mga matingkad na kulay para sa tag-init. Pag-usapan natin ang mga amoy. Ang mga attractant at dip ay mabisang sandata ng isang mangingisda, pero tuwing tagsibol, kailangang maging maingat. Katulad ng feeds, ang mga matatapang at purong kemikal na amoy ay baka makabulabog lang sa halip na makaakit ng isda. Sa malamig na tubig, iba ang galaw ng amoy at mas sensitibo rito ang mga isda. Kaya iwasan muna ang matatapang na kemikal. Ang sikreto? Maging natural. Kung gumagamit ka ng bloodworm, dapat ay amoy bloodworm din ang iyong attractant. Kung uod naman ang iyong pain, dapat ay amoy uod din ito. Mas epektibo ang mga natural na pandagdag. Halimbawa, subukang magdikdik ng ilang bulati sa iyong feeds o maghalo ng kaunting maliliit na uod. Ang natural at buhay na amoy na ito ay nagsisilbing hudyat sa isda na may pagkain.
kaya mas lalo silang lalapit ng walang takot. Para naman sa mga isdang mandaragit, pwedeng gumamit ng mga attractant na amoy isda o alimasag. Tandaan ang pinakaimportanting panuntunan. Dapat ay mahina lang ang amoy at hanggat maaari ay natural. Mas mabuti pang huwag nang gumamit ng pampabango kaysa sumobra at masira lang ang iyong pangingisda. Pag-usapan naman natin ang pagpili ng pain. Kapag malamig pa ang tubig at matumal ang kagat ng isda, mas panalo talaga ang mga live bait kaysa sa mga pain na galing sa halaman. Yung mga mais, barley, o mga masa, itabi nyo muna yan hanggang sa uminit ang panahon. Sa ngayon, protina ang kailangan ng mga isda para bumalik ang kanilang sigla matapos ang taglamig. Ang number one na pain ngayon ay siyempre ang bloodworm. Halos lahat ng isda ay paborito ito. Epektibo rin ang magot, lalo na kung pagsasamahin mo sila ng bloodworm sa isang kawil. Isa pang mahusay na pain na madalas makalimutan ay ang bulati sa lupa. Dahil sa likot nito at natural na amoy, kahit ang pinakamailap na isda ay mapapakagat mo. Kung naghahanap ka naman ng mga isdang mandaragit, mas mainam na gumamit ng maliit na buhay na isda. Mas epektibo ito kaysa sa kahit anong mamahaling silicone lure. Tandaan, mas gusto ng mga isda ang madaling huliin at ang buhay na pain na gumagalaw ang tanging makakapagpagana sa kanila. Pag-usapan naman natin ang bilis ng paghila o ang tinatawag na retrieval speed. Mahalaga ito lalo na sa mga mahilig mag-spinning. Kung nakasanayan mong mabilis magpahila, mag-active twitching, o mag-jig noong summer, naku, siguradong zero ang huli mo ngayong Marso. Matamlay pa ang mga isda. Hindi sila basta-basta hahabol sa mabilis na pain. Ayaw nilang magsayang ng mahalagang lakas at hindi rin sila agad makakareact sa sobrang bilis na galaw. Ang sikreto ng spinning ngayong Marso, paghalan mo lang. Dapat ang paghila mo ay sobrang bagal. Yung tipong muntik na talagang hindi gumalaw ang pain. Kung nakajig ka, habaan mo ang pause o paghinto sa bawat kabig. Mga 10 hanggang 15 segundo. Hayaan mo lang na nakatambay ang pain sa ilalim para gumawa ng kaunting labo sa putik. Madalas, doon sumusunggab ang mga isda habang matagal na nakatigil ang pain. Kung lures or wobbler naman ang gamit mo, mas mainam na gumamit ng mga suspender o yung may neutral buoyancy at huwag kalimutang huminto-hinto ng matagal habang humihila. Kahit sa mga silicone or spoons, dapat ay malapagong ang bilis ng iyong pag-retrieve. Ang goal mo rito ay mapanatili ang pain sa paningin ng isda hanggat maaari para bigyan sila ng sapat na oras na mag-isip at tuluyang kumagat, tiyaga at dahan-dahang paggalaw. Yan ang susi sa matagumpay na huli. Gawing mas pino ang inyong gamit. Ito ang isang mahalagang tuntunin na madalas nakakalimutan ng marami. Tuwing Marso, napakalinaw ng tubig. Nakikita ng mga isda hindi lang ang inyong pain, kundi pati na rin ang inyong nylon or braid. Ang makapal at kitang-kitang pisi ay kayang magtaboy kahit sa pinakagutom na predator. Kaya naman ngayong tagsibol, kailangang gumamit ng pinakamanipis na gamit depende sa laki ng isdang nais ninyong huliin. Kung tuwing tag-init ay gumagamit kayo ng braid na may sukat na 0.14 na milimetro, subukan ninyong palitan ito ng 0.08 milimetro ngayong tagsibol. At kung nangingisda naman kayo ng pike, sa halip na makapal na bakal na leader, mas mainam na gumamit ng manipis at halos hindi nakikitang fluorocarbon. Oo, may panganib na maputulan, pero siguradong mas dadami naman ang inyong huli. Ganoon din sa pangingisda gamit ang float.
Gumamit ng pinakamanipis na leader na mayroon kayo, gaya ng 0.08 or 0.10 millimeters at ang pinakamaliit na taga. Magugulat kayo kung gaano kabilis kakagat ang mga isda. Sa malinaw na tubig, ang pagiging maingat at pino ng inyong gamit ang pinakamahalaga. Ito ang isa sa mga sikretong naghihiwalay sa mga bihasa at sa mga baguhan. Napakahalaga ng sensitibidad ng iyong gamit at may kinalaman ito sa huling puntong binanggit ko. Kapag ganitong buwan ng Marso, sadyang napakamahinhin at maingat kumagat ang mga isda. Hindi ito katulad ng agresibong hila tuwing tag-init na para bang kukunin ang rod sa kamay mo. Ang mararamdaman mo lang ay parang bahagyang sagi, munting panginginig ng dulo ng iyong feeder o dahan-dahang paglubog ng iyong palutang. Kung masyadong matigas o bingi ang iyong gamit, tiyak na hindi mo mapapansin ang halos 70% ng mga kagat. Kaya naman, ngayong tagsibol, kailangang maging mas sensitibo ang iyong setup. Sa spinning, piliin ang rod na may manipis at malambot na dulo para maramdaman mo kahit ang pinakamaliit na pagdikit ng isda o pagsayad sa ilalim. Para naman sa feeder, gamitin ang pinakamalambot na quiver tip. Dapat ay magaan din ang iyong palutang at tama ang pagkakatimbang nito para kahit ang pinakamahinang tuklaw sa pain ay agad mong makikita. Huwag maliitin ang aspetong ito. Madalas, ang isang mangingisda ay naghihintay ng ilang oras at akala niya ay walang isda. Pero ang totoo, kanina pa nilalaro ang kanyang pain, hindi lang talaga niya ito nararamdaman. Ang sining ng pananahimik. Natatandaan niyo ba? Nabanggit natin na sobrang mailap ang mga isda lalo na sa malinaw na tubig. Kaya naman, heto ang gintong tuntunin, panatilihin ang katahimikan hanggat maaari. Ang malalakas na usapan, mabibigat na yabag sa pampang, o kahit ang kalampag ng kahon at timba, lahat ng iyan ay gumagapang mula sa lupa hanggang sa tubig. Kayang-kaya niyan bugawin ng mga isda kahit sa layo na ilang 10 metro. Dahan-dahan lang ang galaw sa pampang at iwasang gumawa ng ingay. Kung lulan ka naman ng bangka, huwag basta itatapon ng angkla. Dahan-dahan itong ibaba hanggang sa sahig ng katubigan. Iwasan din ang pagtama ng sagwan o anumang gamit sa gilid ng bangka. Maging ang anino mo na tumatama sa tubig ay sapat na para takutin ang kawan ng mga isdang nasa tabi. Hanggat maaari, magsuot ng damit na hindi agaw pansin at madaling humalo sa kulay ng paligid. Pagdating mo sa iyong pwesto, huwag munang magmadaling maghagis ng pamingwit. Tumigil muna ng ilang minuto, manatiling nakatigil at magmasid. Baka sakaling makakita ka ng paggalaw ng isda o iba pang senyales na nandyan lang sila sa ilalim. Ang pangingisda sa ganitong panahon ay parang pangangaso at alam ng bawat mahusay na mangangaso na ang susi sa tagumpay ay ang pagiging tago at tahimik, maging parang invisible ka habang nasa pampang. Mas magandang mag-obserba kaysa basta na lang mamingwit. Mukhang kakaiba ang payong ito, pero napakahalaga nito. Sa halip na paulit-ulit at walang isip na paghagis ng pamingwit sa tubig, maglaan ka muna ng oras para magmasid. Ang polarized sunglasses ang magiging matalik mong kaibigan. Tinatanggal nito ang silaw ng araw sa tubig para masilip mo ang tunay na kaganapan sa ilalim. Maaari mong makita ang isdang nagtatago sa mga damuhan or mapansin ang pagpulas ng mga maliliit na isda dahil sa humahabol na predator. Pati mga ibon, huwag mong kakalimutan. Ang mga ibong umaaligid sa isang bahagi ng tubig ay madalas na senyales na may kumpol ng maliliit na isda roon. At kung nasaan ang maliliit,
Siguradong malapit lang ang mga barako. Magmatsyag ka rin sa anumang kakaiba. Paglabo ng tubig, mga bulang lumalabas mula sa ilalim, o paggalaw ng mga halaman. Lahat iyan ay palatandaan na may isda sa paligid. Minsan, ang 20 minuto na pag-upo lang sa pampang at pagmamasid ay mas magbibigay sa iyo ng mahalagang impormasyon kaysa sa 2 oras na pagbabato ng pamingwit ng walang plano. Ang isda na mismo ang magtuturo sa iyo kung nasaan sila. Kailangan mo lang matutong bumasa ng mga senyales. Ang pangingisda ay hindi lang basta paghagis ng taga. Ito ay isang proseso ng pag-iisip at diskarte. Diskarteng isang pwesto. Tuwing tagsibol, hindi tulad ng tag-init, hindi laging epektibo ang paikot-ikot na paghahanap ng isda. Ang madalas na paggalaw sa pampang ay nakakalikha ng ingay na pwedeng makabulabog sa mga iilang isda sa paligid. Kadalasan, mas mainam na pumili ng isang magandang spot at doon mag-abang ng maigi. Halimbawa, kung makakita ka ng mababaw na look na may madilim na ilalim at mga natitirang tambo, huwag ka nang umalis agad. Dahan-dahang maglagay ng pain, ihulog ang bingwit at maghintay. Ang mga isda tuwing Marso ay may sariling dinadaanan at madalas silang dumating ng pangkatan. Pwedeng 1 oras na tahimik, tapos biglang susunod-sunod ang kagat sa loob lang ng 20 minutos. Kung lilipat ka sa ibang pwesto sa sandaling iyon, tiyak na makakalampas ang pagkakataong ito. Ang pagtitimpi ang pinakamahalagang katangian ng isang mangingisda. Kung tiwala ka sa pwesto mo, bigyan mo ito ng tsansa. Tandaan, ang pasensya at tamang diskarte ang madalas na nagbibigay ng pinakamagandang huli, hindi ang pagtakbo-takbo sa kung saan-saan. Kaya naman, isummarize na natin ang lahat. Gaya ng nakita nyo, ang sabi-sabing walang huli sa buwan ng Marso ay isang malaking mito lang. Inimbento lang ito ng mga taong ayaw o hindi marunong mag-adjust mula sa kanilang mga nakasanayan sa ibang panahon. Ang Marso ay hindi panahon ng malas sa pangingisda. Ito ay panahon para sa matalino, mapanuri, at napaka-interesanting diskarte. Ang sikreto sa siksik na huli ay wala sa anumang mahiwagang pain o espesyal na sangkap. Ang tunay na sikreto ay ang pag-unawa sa kalikasan. Kailangan mo lang itigil ang pakikipaglaban sa agos nito at matutong sumabay sa daloy. Tandaan ang mga pangunahing prinsipyo. Hanapin ang mas maligamgam na tubig sa mga mababaw na bahagi. Gumamit ng pinakamaninipis at masiselang gamit. Huwag gagawa ng ingay. Maging matiyaga, mapagmasid, at higit sa lahat, dahan-dahan lang. Bagalan ng paghila, bagalan ng paghihintay, at huwag magmadali sa pagdedesisyon. Ang Marso ay hindi para sa mga nagmamadali. Binibiyayaan nito ang mga taong marunong maghintay at mag-isip. Maraming salamat sa panonood ng videong ito hanggang dulo. Sana ay makatulong ang mga tips na ito para mas maging exciting ang inyong pangingisda ngayong Marso. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang sikreto sa pangingisda. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang inyong mga diskarte kapag ganitong buwan? O baka naman naniniwala pa rin kayo na wala talagang mahuhuli? I-share ang inyong opinion sa comment section dahil siguradong masarap itong basahin at pag-usapan. Sana ay marami kayong mahuli.